Grace morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pupurihin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Tapat kanyang pangako, magpawalang hanggan. Wagas ang pag-ibig niya, walang maikukumpara. Di siya nagtatangi, purihin natin siya. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat
kay walang katulad. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ang iyong katapatan, di mo iwan at pababayaan. Kailan pa man, walang hanggan. Ang iyong katapatan, di na kulang. Ikaw ang tahanan, kapahingahan. Walang hanggan ang iyong katapatan, di mo iiwan at pababayaan. Kailan pa man, walang hanggan ang iyong katapatan, di mo kulang. Ikaw ang tahanan, kapahingahan. Ikaw ang tahanan, kapahingahan. Ikaw ang tahanan, Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po, dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagagalak dahil sa iyong kabutihan sa aming Panginoon. Katulad nga po ng aming mga inawit, kung meron man po kaming unos na madadaanan, maraming pong salamat dahil ikaw ang aming gabay, Panginoon. Kung malalakas man po ang alon na bumabagabag sa aming mga kalooban, maraming pong salamat sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang aming gabay, Panginoon. Salamat sa katotohanan, dakilang Diyos, na tunay nga po na kami ay hindi mo iwan at hindi pababayaan, at ito nga po yung nagpapalakas ng aming kalooban. Kaya hanggang ngayon, Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo dahil sa kabutihan nga po na iyong ipinapakita, ipinapadama sa amin sa bawat isa, Panginoon. At sa umaga nga pong ito, nagagalak po kami, bagamat merong bagyo, Panginoon, sa aming lugar. Salamat po sa iyo dahil ang pag-iingat mo ay patuloy nga rin po naming naranasan at mararanasan pa, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa iyong kabutihan. Salamat dakilang Diyos sa iyong katapatan. Salamat dakilang Diyos sa iyong pag-ibig na walang hanggan, na patuloy at patuloy at patuloy pa rin po naming mararanasan, Panginoon. Dakila ang iyong kalooban, walang hanggan ng iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Kaya marapat lamang po, Lord God, na sama-sama kami na magbalik sa iyo ng pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan sa tanging pangalan mo lamang po, Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah! Sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good.
Tunay nga po, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sino pong nakakaalam na meron pong bagyo ngayon? Busy. Hallelujah. So, sa kaalaman po ng bawat isa sa atin, tayo po ay nasa signal number 2. Dito po sa Central Luzon. Pero kahit na ganun pa man po, nagpapasalamat po kami sa inyo. Kahit na may bagyo, narito po kayo. So, ibig sabihin, wala na po tayo dun sa kalalagay na kahit na konting ulan lang, hindi na tayo ma-attend. So, nakakatuwa po. At patuloy na kahit na ganito yung panahon po natin, mabuti po ang ating Panginoon. So, welcome back po ulit, Brother Ronald. Na-miss po namin kayo. Si Brother Evan, sa biyaya rin po ni Lord, okay na rin po siya at magiging pa-okay pa. So, hayaan po natin ang ating Panginoon siyang patuloy na gumawa sa ating mga buhay dahil hanggat buhay po ang bawat isa sa atin, hindi po siya tapos o hindi pa po siya tapos at hindi po siya magsasawa na tayo po ay mahalin ng lubusan. So ngayon po ay October 19, 2025. Malapit na naman pong dumating ang ipinagdiriwang ng lahat o karamihan. So sa darating po na mga araw o mga linggo, papasok na naman po tayo doon sa magiging katapusan ng taon na ito. So napakabilis pong lumakad ang panahon na dati nagdideklara pa lamang po tayo ng January, ngayon po ay nasa halos patapos na po tayo ng taon. Nasa October na po tayo. Next week, October pa rin. Tama po, di ba? Next week, October pa rin. Pero yung susunod, yun, November na. So hindi po natin mapipigilan yung pag-usad po ng panahon at hindi rin po natin mapipigilan yung pong magdiriwang ng kaarawan ngayong mga buwan ng Oktubre. So nalalapit na po ang kanilang mga araw. Sister Rosie, si Brother Gary, si Brother Junior, wala po siya ngayon. So nalalapit na po yung mga araw nila. Hindi po yung kamatayan yung araw na kung saan binigyan sila ng panibagong buhay ng ating Panginoon. Hallelujah. Muli sabihin po na natin sa ating mga katabi, magandang buhay sa iyo. Yan. Kung mapapansin po natin, ito pong buwan ng Oktubre, medyo nakaka-alarma po yung mga nangyayari sa paligid. Meron yung nabalitaan tayo na magkakaroon nga ng rapture. At ilang date na po yung binigay nila, hindi pa rin po ito nakapangyari. So wala po talaga nakakalam kung kailan ito mangyayari. Since 2000 pa, nung kami medyo kabataan pa, ito po ay nasabi na sa amin. October din po siya kung hindi ako nagkakamali. Nandun po kami sa Tarlac noon, nasa full-time ministry po ako noon. Sabi na yung October na yun, na 2000, darating na daw po si Lord. Hanggang ngayon, hindi pa rin po dumadating. Tapos, isa pa pong mga nakakapangyari ngayon na nakakaalarma din, kung mapapansin po natin, itong buwan po na ito, dito kadalasan yung mga lindol na naganap. Ito pong October. At hindi rin po siya basta-basta, kasi medyo malalakas din po yung mga lindol na dumating sa Davao, lately sa Ilocos, Cebu. Meron din po sa Zambales at nakaranas din po tayo ng konting pagyanig dito sa Luzon o Central Luzon. So kung titignan po natin, medyo nakaka-alarma at kapag nabigla ka, medyo matatakot ka talaga. Dahil hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kasi wala namang nakakaalam kung kailan darating yung lindol. Bagamat merong mga prediction
nung kay Nostradamus, kung kilala nyo po si Nostradamus, na i-predict na po ito ngayon. At meron din po mga prediction na nagmumula doon sa mga iba't ibang mga tao na nagsasabi na magkakaroon ng mga ganito sa mundo. So nangyayari po siya. At ang hinihintay po ng karamihan na sana huwag po nating hintayin, yung pong tinatawag naman na Big One. Ito daw po yung pinakamalaki, pinakamalakas na mangyayaring lindol. Ang kailangan lamang naman po natin gawin ay talagang maghanda po tayo dun sa pwedeng mangyari. Normal lamang po sa isang tao na makaramdam ka ng takot paminsan-minsan. Pero hindi po natin kailangan mag-rely dun sa takot na yon dahil kapag nag-rely ka noon, baka mauna ka pang mamatay. Dahil iisip-isipin mo, i-meditate mo, hanggang sa ito ay mapamuhay mo at ito ay maaaring kumitil pa sa buhay mo. Dahil sa pag-aalala dun sa pwedeng mangyari dito sa mundo. So wag po tayong mabahala. Ang sabi po ng Panginoon, tayo po ay magtiwala lamang po sa Kanya. Dahil siya lang po yung talagang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan ng kaisipan at kapayapaan ng kalooban. Sino yon? Si Dave? Si DJ? Yan po yung initial reaction natin. Kapag nakakakita tayo ng ganito, lalo na kung tayo ay nanonood ng mga sine. Noong kabataan ko po, isa po ito sa mga gustong-gusto kong panoorin. Itong mga nakakatakot. Ewan ko sa inyo kung naranasan din yun o na-experience nyo na gustong-gusto nyo rin na manood ng mga ganitong mga pelikula. At ang maganda pong pinanood na pelikula noon, yung Shake, Rattle, and Roll 1. Ito po yung merong tinatawag na manananggal at meron din pong tinatawag na yung ref kumakain ng tao. Yan yung mga yan. Siyempre, sa isang sinihan, kapag meron pong mga ganito, tahimik ang lahat. Inaabangan kung ano yung mangyayari. Sa unang bugso o sa unang labas ng eksena sa pelikula, okay ka lang. Ngingiti-ngiti ka lang. Pero sa bandang kalagitnaan, dito na, medyo na-experience mo na yung kaba, na-experience mo na yung excitement, at nararamdaman mo na rin yung takot. Meron din yung mga pagkakataon na habang nanonood ka ng ganito, tinitignan mo yung sa kaliwa at sa kanan mo kung ano yung reaction nila. At kung meron ka namang jowa, siyempre sigurado, yung jowa mo naman nakakapit sa'yo dahil alam mo natatakot ka na. Ito yung mga realidad na nangyayari kapag nanonood po tayo ng mga pelikula. Shake, Rattle, and Roll, ito po ay 3 episode. So nakakagulat, nakakamangha, at nakakatakot. At kung minsan, ang nagiging reaction po natin kapag natatakot tayo ganito. Meron namang pagkakataon na kung minsan, nakapikit yung mata mong isa, pero yung isa, nakadilat naman. O ganyan yung kabataan eh. Usually ganyan yung mga nangyayari na ginagawa natin noon. Meron yung iba naman, yan, halos pasukan na ng mga gamo-gamo yung bunganga nila dahil namamanghas sila dun sa kanilang mga nakikita o napapanood sa isang sinihan. So yung takot nandun. Kung titignan natin ang kanilang mga mata, hindi po matayan ng kagalakan kung hindi matayan ng pagkatakot. Natatakot sila dun sa kanilang pinanonood, pero sige pa rin ang kanilang panonood. Ang sabi po sa Isaiah, "Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you." Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan kita,
iingatan kita, at ililigtas kita. Yan. So ganyan yung mga nagiging reaction natin kapag nakakanood tayo ng hindi magandang o nakakatakot na pelikula. At ang buhay natin, pwede pa rin po natin masabing ito ay isang pelikula na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Siya yung direktor. So ibig sabihin, siya yung direktor, siya yung producer, siya pa rin yung writer, at ikaw ang bidang artista. Kaya sabihin mo sa iyong mga katabi, artista ka na ngayon. Yan. Alam ni Lord yung paano simulan yung istorya. Alam din niya kung paano ito tatapusin. Sa lahat ng mga nakapanood ng mga thriller o mga horror films, kung papansinin po natin, halos 99% victorious yung mga bida. Pansin niyo? Lahat sila panalo. Bagamat meron yung iba naman namamatay, pero hindi lahat ng mga bida namamatay. So, ibig sabihin ng buhay po natin, laging sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag kang matakot. Ano man yung mga multo na dumadating sa buhay mo, ano man yung mga pangit na mga nilalang na gumugulo sa iyong kaisipan, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Palalakasin kita. Proprotektahan kita. Ito po ay isang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand. Hawak ka ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, at madalas ko rin pong nababanggit dito, tayo, pag may mga pagkakataon talaga na nakabibitaw tayo. Pero ang magandang balita, kahit na gaano tayo makabitaw, ang Panginoong Hesus ay hindi bumibitaw sa atin. Natatandaan po ba ninyo yung kwento ng isang bata? Siya ay nasa kaharian at siya ay naglalaro sa kapaligiran at siya po ay hindi sinasadyang nahulog sa isang butas. Yung butas na yon, ang kakasya lamang po doon ay isang katulad ni Maymay. So ibig sabihin, hindi kakasya Sister Alice, hindi rin kakasya Sister Sheik, hindi rin kakasya si Pastora Nena. So ang nangyari, nabalitaan ng hari at tinawag yung mga matitipunong mga kalalakihan doon sa kanyang kaharian. Hindi rin uubra ang tali dahil medyo malalim yung butas na kanyang kinahulugan. Ngayon ang nangyari, nalaman ito ng kanyang ama. Sinabi ng hari, meron isang batang, ay anak ko po yun, kanong ama. Ang tsura ng ama ay isang patpatin. Patpatin, yung kumbaga payat na payat. At hindi mo akalain na kayang bumuhat ng kahit na 25 kilos na bigas. Ang sabi nung bata sa hari, sumisigaw siya, mahal na hari. Kung nandyan po ang aking ama, siya na lang po ang utusan nyo na bumaba dito at kumuha sa akin. Alam mo ba yung sinasabi mo? Ang tatay mo ay payat, samantalang meron akong malalaking katawan na tao rito. Meron akong matitipuno, meron akong makikisig ng mga tao, mga tauhan na naririto ngayon para tulungan ka. Hindi po, gusto ko po ang aking ama. Ngayon nagtanong yung mahal na hari na may pagtataka. Bakit iho? Bakit gusto mo ang iyong ama? Yung pong mga taong sinasabi po ninyo, hindi ko po sila kaano-ano, hindi po nila ako kilala at hindi ko rin sila kilala. Maaaring habang ako ay buhat-buhat nila o habang ako ay nasa kanilang likod, maaaring pag sila'y nahirapan, bibitiwan nila ako. Samantalang ang aking ama, kahit na pagod na yan, kahit na hirap na yan, kahit na patpatin yan, alam ko, hanggang sa dulo, sasamahan niya ako. So ganyan yung ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan nag-aatubili pa nga tayo o kuminsan parang nagdududa pa tayo dun sa kakayahan na pwede niyang ibigay sa atin. Normal naman yun eh.
Kasi marami tayong katanungan sa ating mga sarili, lalo na yung mga nangyayari sa mga buhay-buhay natin, ito man po ay personal o hindi. Kung bakit nangyayari ang mga ganitong mga pagkakataon sa buhay natin. So ang sabi pa ng Panginoon, hawak kita ng aking mga kamay. Yan po ay pagpapatunay lamang po na hindi po tayo kayang bitawan at wala siyang planong bitawan ang bawat isa sa atin. So do not fear. Huwag kang matakot. So ang title po ng ating mensahe ngayon is Fear not, for I am with you. Ang sabi po dito ulit sa Isaiah, I have redeemed you, niligtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan. At hindi po nagtatapos dyan, sa akin ka. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Sa akin ka. At sa ibang aklat o sinasabi sa Bible, ang sabi doon, hawak ka ng Panginoon at walang makakakuha sa iyo kahit na sino man. Kaya nga meron tayong Romans 8:35 to 38 na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya fear not, for I am with you, says the Lord. Kapag sinabi po nating fear not, palagi po merong katabi ito. Palagi yung fear, katapat niya yung faith. Hindi po nawawala yan. Yung fear at saka faith palaging magkatabi. At pareho rin po natin itong binibigyan ng meaning. O palagi rin natin itong binibigyan ng effort kapag mayroong nangyayari sa atin. Ang faith, ito po yung malakas na pananampalataya o ito ay isang pananampalataya natin at pagtitiwala sa Diyos na buhay. Samantalang ang fear, ito po yung hindi kaaya-ayang ugali kung minsan ng mga tao na napapayagan natin. Kapag sinabi po nating fear, ito po yung bagay o ito yung salita na 100% na pwede tayong pigilan para humakbang doon sa ating dapat na hakbangan. So dalawang klase po ng fear. Yung negative at saka po yung positive. Yung negative, ito yung mga bagay na gusto mong gawin, pero dahil natatakot ka, hindi mo ginagawa. Yung positive naman, ito naman po yung tinatawag na fear of the Lord. Dahil kapag meron kang takot sa Panginoon, hindi po yung ibig sabihin yung takot ka kay Lord na yung parurusahan ka niya, sasaktan ka niya, hindi. Dahil ang fear of the Lord na tinatawag, ito po yung nagbibigay sa iyo ng karunungan para gawin yung mga tama na dapat mong gawin. Ulitin ko po. Yung fear, ito po yung mga bagay na dapat mong gawin na ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Dahil alam mo, merong patutunguhan yung mga bagay na ginagawa niya sa iyo. Ano po ba yung mga takot natin sa buhay? Kadalasan, magkasakit, malugi, kamatayan, hindi makatapos ang anak. So kahapon nagkaroon po ako nung Friday pa, nag-start na po akong magkaroon ng konting survey sa ilang mga kapatiran. Yung po na kong tinanong ko sa kanya, ano ba yung bagay na kinakatakot mo sa buhay? Ang sabi po niya sa akin, yung magkasakit ako. Ako minsan, yun po rin po kasi reason yung magkakasakit ka. At ang sabi naman po ng ilan, ito po ay halos marami ang nag-comment ng ganito. Yung mawala po ako na hindi pa stable ang pamilya ko na iiwanan ko. Magulang ito. Tignan po ninyo yung mga magulang Yung sa edad nila ngayon, mga anak pa rin yung iniisip nila. So ito yung pinakamarami
na nag-comment na gano'n yung kinoment nila, yung mamatay sila ng maaga. Kung pwede lang mamili ng pagkamatay, pwede sana. Parang ang hirap kasi hindi mo alam kung ano ba yung meron. Pero wala naman tayong magagawa kundi magpasalamat lagi, kaya bawat gising is a blessing. Lahat tayo mamamatay. Tama. Pero hindi pa ngayon. Maging malinaw po sa atin yon. So lahat tayo mawawala dito sa mundo. Ang assurance lamang po natin, o ang assurance po natin talaga, kahit na mawala tayo sa mundo, makakasama naman natin yung dakilang lumikha sa atin. Ngayon, ang kadalasan kasi, ang iniisip nga natin yung maiiwan natin . Kung paano nag-provide sa'yo si Lord nung ikaw ay nabubuhay, problema na rin ni Lord yung mga iiwanan mo. Yun kasi ang madalas iniisip natin . Alam po ba ninyo, naikwento ko nga po kila Ninang, o kila Pastora, halos po itong buong linggong ito, ay itong mga araw na lumipas, talagang hindi po ako halos nakakatulog, lalo na't nagigising ako sa madaling araw. At kapag nagigising ako sa madaling araw, ang unang pumapasok sa isip ko, yung kamatayan. Mapapatingin ako kay Kairos, tapos sasabihin ko sa isip ko, makikita ko pa kaya lumaki ito. Kumbaga nandun na yung nandun na yung napayagan ko, yung medyo, yung takot nandun na. Yung concern nandun na. Paano kaya sila Jelly, sila Faith kapag nawala ako? Yung pa mga ganun na mga bagay. Itong linggong ito So maraming pagkakataon. At maraming mga pagkakataon talaga sa madaling araw ako nagigising. Katulad na naman kanina. Pero ang maganda po naman kanina, pinakita ito ni Lord, itong fear not nga, at pinauunawa na naman niya sa akin na hindi ko dapat katakutan kung sakaling mangyari man yung mga bagay na yon. Kaya nga po, halos lahat ng tinanungan ko, ang sagot nila ay kamatayan. Praise the Lord, makakapagpahinga tayo. Pero hindi pa ngayon. Mahaba pang ibubuhay natin. Pero salamat sa Panginoon dahil alam natin, kung sakaling dumating man yung mga pagkakataon na yon, alam natin kung saan tayo talaga. Alam natin na niligtas tayo ng biyaya ng Panginoon. Yung mayroong magkasakit sa amin at hindi mo inaasahan na mayroong dumating na problema. Ito na yung patungkol sa problema. Sakit tapos problema. Siyempre, ang problema, hindi naman niya sasabihin sa'yo, Sister Alice, darating ako sa'yo. Hindi niya sasabihin na gano'n . Talagang darating at darating yan. Sinusurpresa ka. Yun yung isa sa mga takot na binigay ng isang magulang na naman. Tsaka yung magkasakit. Yung mahina yung pangangatawan mo na wala ka nang magagawa kahit na ano. Ang sabi ulit ng isang magulang. Ibig sabihin, bedridden ka na. Yun yung isa sa mga kinakatakutan niya na mangyari. Siguro lahat naman po tayo, ayaw natin mangyari yung ganon. Buhay ka na parang patay. So, isa yon sa mga sinabi niya. Yung baka hindi na po ako magising ng kinabukasan, hindi ko na masisilayan ang pamilya ko. Yun naman yung sabi ng isa. Kung ako tatanungin ninyo, kaganda ng pagkamatay na ganon. Hindi, kung ako lang Pero hindi pa ngayon. Hindi mangyayari yon. So yun naman yung kinatatakutan niya. Siyempre, patay na nga siya. Hindi niya na talaga makikita yung mga mahal niya sa buhay. Totoo naman yon. So kamatayan pa rin. Mamatay ako, kanya. Kasi kung lilisan ako sa mundo, Pastor, gusto ko yung okay na yung anak ko. Stable na siya. Alam ko naman na kaya niyang harapin ang lahat ng bagay at pagsubok sa buhay. Kilala niya ang Diyos at gagabay sa anak ko. Makita kong okay lahat yon, panatag ako. Hindi na ako mangangamba ng ganun-ganun lang, Pastor. So, magulang pa rin. Yung bigla siyang mawala tapos hindi niya makita na stable yung anak niya.
Pas, sa akin, isa sa kinakatakutan ko ay yung mawala ulit lahat kung ano man meron ako ngayon na binigay ni Lord sa akin. Tulad ng nakaahon kami ulit sa pagkakautang at naibalik lahat yung nawala sa amin. Kasi marami silang na-experience eh. Maraming nawala sa kanila. Madaming kinuha, madaming ninakaw sa kanila ng kaaway. So nawala lahat yon. So ayaw niya nang, o binigyan sila ng pagkakataon ngayon ni Lord na makaangat nang higit pa kaysa sa dati. Nakabayad sila ng utang. At ngayon, maganda na po yung kanilang business. Yun po yung una niyang sinabi. Yung pangalawa po niyang sinabi, yung una, ayaw niya nang mawala lahat yung mga, ayaw niya nang mawala lahat kung ano man yung meron sila ngayon na binigay ni Lord sa akin tulad ng nakaahon kami ulit sa pagkakautang at naibalik lahat yung nawala sa amin. Pangalawa, yung makita mo yung anak mo na may sakit na kahit na gusto mo silang tulungan, wala kang magawa. Masakit din sa magulang yon. So ito yung isa dun sa mga bagay na kinakatakutan niya sa buhay niya. At yung pangatlo, dito ako medyo dito ako medyo talagang personally, dito ako talaga tinamaan. Pangatlo, yung kanyang mga magulang, siyempre medyo may mga edad na, marami pa daw siyang plano sa kanila. Yung habang kasama pa nila yung kanilang mga magulang, yung matupad yung plano niya para sa kanilang dalawa. Sabi ko na eh. Medyas na lang. So yung dalawa, ay yung pangatlo, dito pinapakita naman niya yung concern niya doon sa mga magulang niya, yung kinakatakot niya. Kasi siguro nakikita niya sa sarili niya na hindi pa niya naibibigay yung mga bagay na gusto niyang ibigay sa magulang niya at gusto niyang ibigay yon. Yung desire niya talaga nandoon. So hindi natin alam kung ano yung gagawin sa kanila ni Lord. Pero mangyayari kung ano man yung nais niya, mangyayari yon para sa mga magulang niya. So yung pagmamahal ng anak na to, doon sa kanyang mama at papa. Tapos po yung isa, ang magkasakit po o mamatay ng maaga, mapahamak yung kanyang mga anak. Anak pa rin. Iniisip pa rin niya yung mga anak niya. Yung isa, dumarating yung time na naiisip ko, yung mga apo naman niya. Hindi niya iniisip yung kanyang mga anak. Kasi wala na siyang problema doon sa anak niya eh. Ang iniisip naman niya yung mga apo niya. Bakit? Kasi sa panahon ngayon talagang, iba po yung panahon natin ngayon sa panahon noon. Medyo mapanganib. Maraming hindi magagandang nangyayari. Pero ang sabi po niya dun sa huli, ang nagiging comfort niya na lang po ay yung hindi sila pababayaan ng ating Panginoon. Totoo naman po yun. Yung isa, ito po ay mula sa isang bata, sabi niya. Ako natatakot ako sa aso at sa pusa. Kasi baka kagatin ako kanya eh. Ito ay mula sa isang bata. Yun yung sinabi niya. Ang sabi namang isa, yung magunaw po ang mundo natin tapos hindi pa maayos yung buhay ko. Yun yung sabi ng isa. Tapos yung sabi ulit ng isa, dati po pastor, yung kamatayan po ngunit ngayon, naniniwala po ako na hindi po tayo mamamatay sapagkat may pananampalataya po at naniniwala po tayo ng ating Panginoon ay ililigtas tayo sa lahat.
So lahat tayong nilikha ng Diyos, lahat tayong mga tao na naririto, meron talaga tayong mga takot. Pero ang nagiging comfort nga lamang po natin ay yung sinasabi ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Yun yung nagiging comfort natin. Kasi alam niya darating yung ganong sitwasyon. Tignan na lamang po natin. Ito po ay naging katanungan din sa akin at hindi ko po alam kung ano po yung pwede nyong isagot din dito sa babanggitin ko. Pero ito po ay sa akin lamang. Natatandaan po ninyo bago dakpin ang ating Panginoong Yesus, siya po ay nanalangin at sinabi, kung maaari po, ialis nyo sa akin yung mararanasan ko. Nung naalala ko po ito, parang dumating po sa akin yung sa kaisipan na natatakot din ng Panginoon doon sa mangyayari sa Kanya. Kasi bakit niya sasabihin na kung pwede, sana ialis sa akin. Pero sa bandang uli, ang sabi pa rin po niya, kalooban mo pa rin po ang mangyari. So lahat po tayo talaga nakakaranas ng takot sa buhay. Lagi na lamang po nating iisipin yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin, yun yung magiging sandigan natin at yun yung mga magiging lakas natin. Kaya sa lahat po ng mga natanong ko po kahapon, huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng mga bagay na sinabi nyo, si Lord po ang magbibigay ng kasagutan sa inyo. At kung ano man po yung mga desire na binanggit po ninyo doon sa mga sinend nyo po sa akin, yun po ay galing din po sa Panginoon. Kung galing sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon. So hindi lang natin alam kung kailan, pero ang sigurado dito, ibibigay at ibibigay po niya kung ano yung sinabi niya sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, fear not, for I am with you. Meron ding mga pagkakataon, kapag nakakarinig po tayo ng ganito, katulad ng halimbawa ng ambulansya, maku-curious ka. Lalo na kung maririnig mo itong mga alarm na to na malapit sa tabi mo. Hindi mo pagwawalang bahala. Kumbaga, kapag narinig mo ito, gigising at gigising ka. Dahil palakas na ng palakas, parami ng parami, hanggang sa magkakaroon ka na ng kaba, magkakaroon ka na ng takot, curiosity, lalabas na yan, at aalamin mo ba kung ano yung nangyayari. So ito yung mga realidad po na nangyayari sa buhay natin. Nagiging alarma tayo, maalarma, o nagiging attentive tayo dun sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin, na which is maganda naman po yon. Dahil para alam natin kung ano yung mga susunod nating hakbang o gagawin sa buhay. Unang nagagawa natin, nagpapanik tayo. Lalo na halimbawa kapag meron tayong nakitang sunog at alam natin meron tayong mga kagamitan doon o meron tayong business sa lugar na yon, siyempre magpapanik tayo. Kapag nagpapanik ka, kuminsan o kadalasan iba-iba na yung nagagawa mo. Katulad ko po nang nabanggit kanina, kapag nagsimula yung nervyos, nagsimula yung panic sa atin, ito po yung mga bagay na posibilidad na pwedeng mangyari. Hihina yung takbo ng iyong puso o maaaring tumaas ang iyong BP o pwedeng atakihin ka sa puso. Kaya sa mga sandali po na meron tayong na-experience o meron mga dumating sa atin na biglaan na talagang hindi natin inaasahan, piliin nating maging kalmante muna. Para makita po natin at malaman kung ano po ba yung mga bagay na susunod nating gagawin. Katulad na lamang po halimbawa po nito, yung may mga business sa palengke noon, ganito yung nangyari, siyempre nakakalungkot. Natakot ka, paano ka babangon ulit. Pero anong ginawa ng Panginoon? Dahil sinabi niya, hawak kita, palalakasin kita. Hindi niya binitawan yon. Ano yung ginawa niya ngayon? Nirestore lahat kung ano yung nawala sa'yo at meron pa nga siyang dinagdag. So kung ginawa ni Lord yun noon, gagawin pa rin niya ngayon. At bukas, gagawin pa rin niya. Pero hindi na po masusunog yung palengke.
Isa po din sa tauhan sa Bible, yung nakaranas po ng takot. So meron po tayo palaging right decision at saka wrong decision. Kapag nakaramdam ka ng takot o nakaranas ka ng takot, ano ba yung pipiliin mo? Yung tamang desisyon o yung pangit na desisyon? Siyempre, kapag pangit yung desisyon na pipiliin mo, mananatili ka sa kinalalagyan mo. Pero kung tama yung desisyon na gagawin mo, asahan mo na magkakaroon ng pagbabago yung mga gagawin mo. So nasa sa atin po ang lahat. At lagi rin po nating tatandaan na kontrolado ng Diyos ang lahat. Lahat ng nakikita mo, lahat ng naririto sa mundo, kontrolado po ng Diyos yan. Every problem, meron palaging solusyon. Yung solusyon palagi, si Lord ang nagbibigay niyan. Yung problem, kadalasan, ikaw ang may gawa niyan. Pero kahit na ikaw ang may gawa niyan, hindi ka pa rin sisisi ni Lord, siya pa nga yung nagbibigay ng solusyon para matapos kung ano man yung problema ang ginawa mo. Lagi si Lord nandun. Sa problema mo, nandun siya. Sa mga solusyon mo, nandun pa rin siya. Dun sa mga pangit na naging desisyon mo, nandun pa rin siya. Yung biyaya niya nandun. Hindi ka pa rin niya iniiwan. Hindi na po alam ng kabataan ito. Nabutan mo pa ba to? Diyan? Hindi na. So ito po yung 80s. Ito po yung kadalasang gumimbal din doon sa mga katulad naming kabataan po noon. Ito po ay mapapakinggan sa 6:00 ng gabi. Ito yung gabi ng lagim. Ito yung nagbigay ng takot sa maraming kabataan katulad ko noon. Ay, gumaganyan yan. Mahilig kaming manood o mahilig kaming makinig ng mga ganitong mga pakinggan. So, anong nangyayari? Dahil ikaw mahilig kang manood na ng katatakutan, na ipapamuhay mo ito ngayon. Na-apply mo sa sarili mo. Nung nandito kami sa Del Pilar, yung bahay namin sa looban, puno ng nyog, tapos mga puno ng saging. Yung bahay namin nasa dulo. Nakikinig kami dun sa bandang harap. Yung yung gawa ng motor ngayon dito sa Del Pilar. Doon kami nakikinig. Pinakikinggan namin gabi ng lagim. Ang nagiging problema, kapag katapos ng gabi ng lagim, napapayagan namin, natatakot na kaming umuwi. Parang ganyan din sa buhay natin ngayon. Minemeditate natin yung mga nakakatakot. Minemeditate natin yung problema. Na kapag na-meditate natin yung problema, hindi na tayo makausad. Nasa sa isip natin, hindi na tayo makakauwi. Dito na lang tayo. Ayan yung nagagawa ng takot sa atin. Madilim, mapuno, iniisip mo palagi, kasi yung sa dramang yan, meron sinasabi, meron na lang biglang lilitaw sa mga puno, mga ganyan. Tapos mag-aalulungan yung mga aso ngayon. Ikaw naman, pauwi ka na. Yung mga narinig mo dun sa napakinggan mo, talagang umiikot sa umiikot sa utak mo, napapayagan mo eh. Pero dahil gusto mo, at ayaw mong padaing sa takot, lalabanan mo talaga. At yun yung ginagawa ninyo ngayon. Na kahit na meron kayong mga kinakatakutang bagay, nilalabanan nyo, siyempre, sa biyaya ni Lord yan. Kaya nga madalas sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong matakot. Pero yung takot, normal yan. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-meditate dun sa takot, huwag tayong mag-meditate dun sa problema, huwag tayong mag-meditate dun sa alinlangan, kundi magtiwala tayo sa Kanya. Gabi ng lagim. So ngayon, wala na po yan. Pero sumikat po yan. Ilang taon pong nag-area ang gabi ng lagim na yan. Yung alulungan pa nga lamang po ng aso, matatakot na kayo eh.
Nang, parang sinabi nyo naman pong mas matanda ako sa inyo. Ah, okay po. Hindi naman na, ako po elementary nun eh. Ah, matagal na. Ah, yun tagal. Ay, matagal. So, lililinawin ko lang po, hindi ko po ka-age si Pastora. Ibig sabihin, talagang matagal na pong pumapailan lang itong programang ito sa radyo. So, ano po ba yung mga bagay na gumugulo sa kaisipan po ninyo ngayon? Ano ba yung mga bagay na nagiging sariwa sa inyo? Nung nagkaroon po kami ng gawain sa kila Brother Ronald at ang nag-present po nito si Brother JR, natatandaan ko po yung mga tanong niya kung mamamatay kayo, ganon-ganon. Doon ako nagsimulang nagtanong-tanong eh. So talagang naging buhay po sa akin yung gawain namin yon. Tapos pag naalala ko nga po, tapos yung mga sagot ng mga kapatiran, talagang iyon po yung pagkakataon na talagang iisipin at iisipin mo pa rin po yung mga ganon. Akakala ko nga po, sa age ko pa lamang po ngayon, doon pa lang darating. Hindi pala, mayroon pa palang mas maaga na edad na na-experience na ito ngayon. Patungkol doon sa takot sa kamatayan. So sa Bible, meron pong isang tao rin po dito na nakaranas ng takot. Si Peter. Kung matatandaan po natin, ito pong si Peter, naglakad po sa tubig. At nung nakita po niya yung alon, nakita rin po niya yung hangin, unti-unti po siyang lumubog at natakot. Pero, alam ni Diyos, alam ng Lord kung ano yung mangyayari sa kanya, kaya bago po siya lumubog, kinuha na po siya ni Lord. Pangalawang takot po ni Pedro, nung nadakip na po si Jesus Christ, hindi po ba 3 beses niyang itinatawa ang ating Panginoon? Bakit? Kasi natakot siya dun sa mga humuli sa kanya. Pero kahit na ganun yung ginawa ni Lord, o ganun yung ginawa ni Peter, mahal pa rin po siya ni Lord. Pinatawad pa rin po siya ni Lord. So, huwag kang matakot. Meron pa po. Si Moses, sinabi na sa kanya na siya yung magliligtas sa kanyang bayan. Pero nung sinabi niya, hindi ako marunong magsalita. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Karaming excuse. Natatakot siya dun sa paraon. Pero nung ginawa ni Lord, kung ano yung para sa'yo talaga. Meron pa, si Jonah, pinapupunta siya sa isang lugar, hindi siya nagpunta. Kahit na hindi siya nagpunta, kahit na sinuway niya si Lord, niligtas pa rin siya ni Lord. So titignan po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Talagang hindi mo talaga maintindihan. Basta alamin mo lang, o basta alam mo lang na mahal ka ni Lord, okay na yun. Hindi mo na kailangan i-research pa kung gaano ka kamahal ni Lord, hindi na. Basta alam mo, mahal ka ni Lord. Alam mo, hindi ka niya iiwan. Ganon din si Gideon. Takot din siya dahil sila yung pinakamaliit na lipi o lahi ng mga panahon na yon. Tapos sila yung sasagupa. Siyempre matatakot siya, pero ano yung nangyari? Ginawa ng Panginoon ng paraan. Kahit na maliit ang kanilang bilang, sila pa rin yung nanalo sa labanan. Ano ba? Ang sabi po rito, ako ay sasayo, huwag kang matakot. Ako, ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan kita. Iingatan kita at ililigtas. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sa Bible po, karami pong binanggit yung pong salitang huwag kang matakot o yung fear not. Meron pa po rito. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. God has not given us a spirit of fear, but of power and of sound mind. Ito yung binigay sa atin ni Lord, hindi espiritu ng takot. Lagi po nating tatandaan yan, wala siyang ibang binigay sa atin, kundi espiritu ng kapangyarihan at hindi ng takot. Kaya sabihin po ninyo sa inyong katabi, makapangyarihan ka, huwag kang matakot. Fear not, for I am with you.
says the Lord. God is good. And all the time, God is good. So palakpakan po natin si Lord. At lagi po natin tatandaan yung favor po ng Lord. Panghabang buhay po yan. Hindi matatapos, hindi mapuputol. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with victorious. Hallelujah. So, sa pagkakataon pong ito, yung pong inawit po natin na katapatan ng ating Panginoon, ay muli po nating aawitin. Ito po ay pagdedeklara ng dakilang katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kapag meron kang, o meron yung kumakatok na takot sa pintuan ng iyong kaisipan, pwede mo siyang sagutin ng faith. Sinasabi ng fear, hindi mo kaya. Sinasabi ng faith, kaya mo. Dahil merong nagpapalakas sa'yo. Sinasabi ng fear na hindi ka magkakaroon. Sinasabi ng faith, the Lord will provide. Sinasabi ng fear, hindi ka nagagaling. Sinasabi ng faith, you are the God that healeth thee. So palagi, kung ano yung sinasabi ng fear sa isip mo, sagutin mo ng faith mo. So tayo pong lahat ay tumayo. Jesus, ikaw ang hari, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon'y nagpupuri, umaawit sa kabutihan mo, sa kabutihan mo. Jesus, ikaw ang hari, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon'y nagpupuri, umaawit sa kabutihan mo, sa kabutihan mo. Walang hanggan ang iyong katapatan,
Manghalit man ang alon, di mo hahayaan. Hawak aking kamay. Huwag nang unos, ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang aking gabay. Manghalit man ang alon, hindi mo hahayaan. Hawak aking kamay. Naman ng unos, ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang aking gabay. Manghalit man ang alon, di mo hahayaan. Hawak aking kamay. Sa gitna man ng unos, ikaw ang kapayapaan. Ika'y walang katulad. Noon, ngayon, at magpakailanman. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat dakilang Diyos, tunay nga po na walang hanggan ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa aming Panginoon. At sa amin nga pong napag-aralan, Panginoon, sa mensahe mo nga po na ipinagkaloob sa umagang ito. Dalangin ko nga po sa bawat isa, Panginoon, na patuloy nga po nilang payagan na buksan sa kanilang puso't kaisipan, Panginoon, na hindi kailangang manahan ang takot sa kanila, Panginoon, kung hindi yung pananampalataya at pagtitiwala sa iyo ay patuloy nga po nilang maisagawa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Alam po namin, dakilang Diyos, na marami pa po kaming mararanasan, Panginoon, ng mga pagsubok habang kami ay naririto sa lupa. Pero kinikilala naman po namin, Panginoon, na habang kami ay nagdadaan sa mga ganong sitwasyon, yung pong paggabay mo sa amin, at alam po namin, Lord God, na sa ganong pagkakataon ay hindi mo kami pababayaan at lalong hindi mo kami iiwan, Panginoon. Salamat po sa katatagan na patuloy niyong ibibigay sa mga kapatiran. Salamat sa sariwang kapahayagan. Salamat sa karunungan na patuloy nga po nilang mararanasan kung ano man po yung mga bagay na kanilang gagawin o ididesisyon sa buhay. Kaya't sa inyo ko nga po sila pinagkakatiwala. Maraming pong salamat sa iyo dahil tapat ka sa iyong mga pangako na ibinigay sa bawat isa, Panginoon. Papuri ay sa iyo, Panginoon, at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sabihin po ninyo muli sa inyong mga katabi, huwag kang matakot. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos. Amen. So, nandako po tayo sa pagkakaloob. Kanina po, nilapitan ko ng Sister Rosie na ako daw yung mag-share. So, sa pagkakamali ko, hindi ako naganda. No? Pero salamat po sa Diyos. Doon po nasa likod, ako, nag-pray ako. Ano yung share ko, Panginoon? So, may pina-impress sa akin ng Panginoon. Una po doon sa unang prayer ni Pastor kanina. At maging tayo, ganoon din ang prayer natin, yung pong sa huli. Na sinasabi natin, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasalamat, blessing. So yung, di ba, madalas po natin prayer yun. So ang tanong, ano yung ibabalik natin? Wala naman tayong natatanggap, di ba? Mahirap ibalik kung wala tayong natatanggap. Ibabalik po lahat ng papuri, hindi ka naman nagpupuri. Ibabalik natin yung mga pasasalamat, hindi ka naman nagpapasalamat. Maging sa pagkakaloob, ano yung ibabalik natin? Hindi ka naman nagbibigay ng tithes, offering. So yung sa pagbibigay ng tithes, ito yung ating ibinabalik lang natin. Amen. Hindi natin binibigay, ito yung binabalik lang natin. Yung mga natanggap natin. So patuloy po tayo magbibigay sa Panginoon na ikapul. Hindi pa tayo po tumayo, tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Muli, O Diyos, kami po nagpapasalamat po, O Diyos, sa paggabay mo sa amin. Maging sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po muli po magbabalik sa iyo lahat ang amin po natanggap. Una po sa amin pong kaloob. Salamat po, O Diyos, patuloy na pagpapala mo sa amin
sa patuloy na blessing na binubus sa bawat sa aming Panginoon. At salamat po Diyos muli sa mga patatanggap sa umagang ito. Ito nga po magagamit lamang ayon sa iyong kaparaanan. Salamat po Diyos. Ito po aming dalay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sasapat ang biyaya mo, di nagkukulang ang pagpapala mo, laging umaabang. Tumuhos ang walang hanggang pag-ibig. Higit sa sapat ang biyaya mo, di nagkukulang ang pala mo, laging umaabang. Bumubuhos pag walang hanggang pag-ibig. Hallelujah. Ayaw pong lahat ay tumayo. Sabihin po ninyo muli sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Yan. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy ninyong matatanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, ikaw pa rin ay kanyang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo niya ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen! Magandang buhay po. Sige po, tayo po lahat ay magkamayan. Ayan. Sige po.